sa bawat isa sa atin na magpasalamat po sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang ibinigay sa atin. So ito pong sinasabi nating birthday, hindi lang po ito about marking the calendars. So hindi lang natin hihintay yung birthday natin, hindi lang ito about blowing the candles on our cake, but this is a reminder, or it holds a deeper significance sa ating mga buhay. So may deeper meaning po yung birthday. So hindi lang ito about paghahanda, pagbibigay ng mga regalo, and etc. So our birthday anniversaries and Thanksgiving are too often devoted to selfish gratification. So dito po, kung mapapansin natin, ngayon the way tayo mag-celebrate is masyado na tayong nakafocus sa kung paano nagse-celebrate dito sa mundo. Hindi po ba? And nakakalungkot lang po kasi kahapon, habang nag-scroll ako sa Facebook, may nakita po ako doon na video na yung anak, malapit na pong dumating yung kaarawan niya. And marami po siyang request sa mama niya. Pero yung mama po is, kumbaga, may capacity lang po. Yung status po ng buhay nila is hindi naman po gano'ng kataas. So, doon po sa mga hinihingi ng bata, parang ang laking burden din po nun sa mga magulang. Hindi po ba? And parang nakakalimutan po yung true essence of birthday, kung bakit natin sineselebrate yung birthday. So, minsan po yun po yung parang hindi po maganda sa atin. Na minsan po we are too selfish and too self-centered pagdating sa mga birthdays natin. So doon po papasok yung lahat ng mga kahilingan natin instead of expressing gratitude. So our mind should be directed to the mercy and loving kindness of God. So instead po of asking for something, we have to direct our mind sa pagpapasalamat at sa kabutihan ng ating Panginoon. So nalulungkot po ang ating Panginoon na ang utak po natin ay nakafocus sa kung ano ba ang dapat na pag-celebrate ng ating birthday. So instead of remembering Him during our special occasion, sa iba po nadadirect yung ating focus, yung ating po mga utak. Which is, yun po yung way ng ating kaaway para ma-divert yung ating attention. So, precious lessons might thus be given. So, example na lang po ng mga dapat nating ipagpasalamat is yung buhay natin. Diba? So, God has given us another life to cherish. God has given us good health. And of course, food. Yan, nakakain tayo 3 times a day. Minsan pa nga, sobra pa. Sa clothing naman. And most importantly, yung hope for eternal life. So, because of our birthday, God has given us the opportunity na magkaroon po ng pag-asa for eternal life. So, lahat ng yon ay utang po natin sa ating Panginoon. So, these birthday gifts are recognized of heaven. So, yun po ay nakasulat sa aklat na Counsels for Church, page 159. So, ano nga po ba yung sabi ni Ellen White sa isa sa mga writings niya? Na during our birthdays or special occasions, do not let the past by na hindi po tayo nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. So, turuan po natin yung mga kabataan, hindi lang po mga kabataan, kundi yung sarili natin, na i-review yung past year natin, yung mga nakaraang taon, kung ano buhay yung mga nagawa natin during our birthdays. And let us consider whether they would be glad to meet its record just as it stands in the book of heaven. Sa tingin po ba natin yung mga nagawa natin for the past years during our birthday celebration, do you think na nakakalugod po yun sa harapan ng ating Panginoon? If not, then we have another year to celebrate in accordance to our God's will. So ano po ba yung mga practical steps for God-honoring birthday celebrations? So meron pa po ditong 3 and siguro naman po napakinggan nyo na to, but this is a reminder for each one of us na i-apply po natin as Christians. So meron pa po ditong 3. Una po is I. So I stands for incorporate thanksgiving to God. So ito po yung sinasabi ko na during our birthdays,
and other special occasions, we have to begin the celebration with a prayer of gratitude. So, dapat po ang ating pong birthday ay nakasentro sa panalangin na puno po ng pagpapasalamat. And let us reflect on God's blessings over the past year and dedicate the coming year to Him. So, yun po yung sinasabi ko kanina na pusisiin po natin yung mga ginawa po natin for the past years. Kalugod-lugod po ba yung nagawa nating celebration? And ano po kaya yung naiambag natin sa ating pong Christian life, sa ating pong simbahan? So let us dedicate the coming year to Him. Kung nalalapit na po ang ating birthday for the following months, so i-dedicate po natin ito sa ating Panginoon. Next po is letter E. The next practical step is encourage acts of giving. So dito po, ang pinapropose ko dito is to teach children to set aside a portion of their gifts or savings for the needy or church mission. So dito po hindi lang naman ito about sa tuturuan natin yung mga kabataan. Kundi reminder din po ito sa bawat isa sa atin na we have to set aside a portion of our gifts or savings para po sa mga nangangailangan o para po sa ating mission, sa ating simbahan. So we can also plan activities na alam po nating magbi-bless sa iba. Ayan. So, halimbawa na lang po dito is yung pag-visit sa ating pong mga kapatiran na hindi na po natin madalas makita. So, yun po yung isang way para po ma-encourage natin yung acts of giving. So, another example ko lang po dito yung na-experience ko nung nasa Thailand ako. So, nasa Thailand po ako, yung administrator ko po dun sa school is may ano po talaga sila, may panata. So, silang mag-asawa. So, kapag sasapit po yung birthday nila, which is double celebration, kasi birthday po ni ma'am, and then yung wedding anniversary po nila, ang ginagawa po is naghahanap po sila or pumupunta po sila sa Home of the Aged. So, minsan po ako nakasama doon. So, minsan nasa Lukburi or minsan nasa Bangkok sila. So, doon po, sineselebrate nila yung birthday by means of giving gifts doon sa mga matatanda. And nagpapakain rin po sila. And laking tuwa po ng mga nandoon kasi yung mga nandun po is hindi po natin kapananampalataya. So karamihan po sa kanila ay mga Buddhist. So 2019 po, before po ako bumalik, nung nag-birthday po si ma'am, inaya po ako ulit. And ang mas nakaka-amaze po doon kasi may iilan po sa mga Buddhist na yun ang nagpasya na magpabinyag. So dahil po doon sa act of giving and service, sa pagmamalasakit na pinakita po nila, ay may mga tao pong nakakita noon, yung kabutihan. And yun po, nakapag-decide sila na magpabinyag. So, yun po yung example lang. And marami naman pong paraan para mapakita natin yung kabutihan ng ating Panginoon. So, recognize that every blessing comes from God. So, lahat po ng meron tayo, lahat ng pagpapala ay galing po sa ating Panginoong Jesus. So, wala po tayo magmamay-ari sa kahit ano sa mundong ito. So, next po is letter F. Letter F is to focus on spiritual lessons. So, use birthdays to teach children about God's love, providence, and purpose for their lives. So, dito po kailangan turuan natin yung mga bata. Or kahit din po tayo, minsan di ba nakakalimot na din tayo. So, ipaalala natin sa mga sarili natin yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. And yung providence na binigay niya sa atin. And also, yung purpose natin. Ano ba yung purpose natin sa mundong ito? Next is to reinforce the importance of being a blessing to others. So yan, so ipaalala natin yung importansya ng pagiging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Lalo na po sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. And nawa po lahat po ng ating gagawin ay, ito po ay nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. So yun naman po yung tatlong practical steps
na alam po natin makakapagbigay po ng kaluguran at kasiyahan sa ating Panginoon. So, i-recap lang po natin. I stands for incorporate thanksgiving to God. E, encourage acts of giving. And F is to focus on spiritual lessons. And bago po ako magtapos, may gusto lang po akong iwan na tanong na tayo lang po ang makakasagot. Are we teaching ourselves to honor God and recognize His blessings on special occasions? So, natuturuan ba natin or napapaalalahanan ba natin ang ating mga sarili na i-honor ang ating Panginoon and i-recognize lahat po ng kanyang pagpapala? So, tayo lang po makakasagot yon. And ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. Our challenge is to transform birthdays into opportunities to glorify God, express gratitude, and bless others. So, nawa po yung mga gaganapin pong occasions, special occasions like birthdays, wedding anniversaries, nawa po ito po ay maging opportunity para mag-glorify natin ang ating Panginoon and ma-express din po natin yung ating gratitude at maging patuloy na daluyan ng pagpapala sa iba. So God delights in offerings of gratitude and will bless those who honor them in their celebration. So nawa po, ito po ang magsilbing paalala sa bawat isa sa atin na kahit simple po ito, pero kailangan po ito ng dedikasyon at patuloy na panalangin na kada sapit po ang ating mga special occasions, kaarawan, nawa ito ay magsilbing reminder na lahat po ng ito ay galing po sa ating Panginoon. And that He has given us life to be a blessing to everyone. So again, happy Sabbath po. Thank you for watching Bondoy Reality TV. Subscribe, like, and share.